Hello guys, good morning! So sa mga buyers ko po na naghahanap ng mini farm lot, ayan, and then at the same time, ito po ay malapit po sa National Road. Kompleto po si property mula sa source ng kuryente, ng tubig, and then signal ng phone. And then plus pa po natin, may ganitong kagandang tanawin, maraming niyog, and then fruit bearing. Ayan, so ito na po yung pagkakataon nyo para ma-grab po itong property po na to. Ano, kagandahan po nito, small cut lang, so madaling linisin, and then at the same time, syempre po madali pong i-vlog. Ayan, so ano pang hinihintay natin sa mga buyers ko po na nag-aabang ng aking mga i-upload na video, lalong-lalo na po yung mga maliliit na sukat. So grab nyo po itong property po na to So, let's go. Ikutin na po natin siya. Ipakita lang natin yung tubig. Ano po yan? Balon. Tapos po yung po poso, i-convert sa poso. Ano po? Oo. Dito na po sila naliligo. Sako po ni property po yan. Ano po? Pwede magpadukal na. Sila natin na. Ang linaw po ng tubig, ano po? Ang ganda. 20 feet. Pero ang linaw po. Ano, naiinom po ba yan? Dati inuman nila ito nung yung buhay ng sapa, hindi na ano kami. So ngayon naman nabubuhay na. Okay. So pwedeng inumin. Pwede naman po. Ayan. So ang ganda ng source ng Diyan na ba yung may tubig. tubig din dyan? Opo. Meron din po. Oo, yan sapa yan. Sige po, thank you po. Yan, ganda ng source ng tubig nila. Pwedeng inumin. Paliguan pa. Yan, so ikot pa rin tayo kay property. Bali si property po ay merong nasa 30 meters na right of way para po makalabas po tayo ng pinaka-national road po. Ano po? So yung 30 meters naman po na yun, ayon po kay seller, kausap niya na po yung pinakadadaanan. And then, meron po silang pag-uusap na po pwede naman pong bilhin or po pwedeng dumaan na lang po. Ano po? So napaka-iksi naman nung right of way natin, 30 meters. And then kagandahan ng 30 meters na yun, flat siya. So kung magagawa tayo ng daan, hindi tayo masyadong gagastos ng malaki. Pwede na rin pong hindi ipasimento kasi medyo matigas po yung pinakalupa. So walang putik and then wala rin masyadong damo. Kaya madidinig natin yung mga ulong ng sasakyan. So kagandahan po kay property, paglabas po ng 30 meters, kung kayo po ay pupunta ng pinakabayan, meron na po mga nagdadaan na pampasaherong jeep, tricycle, ayan. And then yung road naman natin, napakaganda ng road po natin, ano po. So walang kahirap-hirap pumunta sa may pinaka-town proper. Property po ay may total na sukat na 9,050 square meters. So hindi pa po siya nabuo as 1 hectare, pero konting-konti na lang po magiging 1 hectare na siya. So talagang small cut lang po. Pero kagandahan nito, ayan, almost flat si property, and then at the same time marami na rin po siyang mga tanim. Ayan, may mga langka rito tayo sa may pinaka-property. Meron din tayong rambutan, kakao. Ayan, ikutin natin para makita natin yung iba. Yung niyog na nakatanim po kay property ay nasa 150 po. Ano po? Ayan, meron din tayong kalamansi, dalandan. So hindi naman siya ganun kadami, pero at least meron tayong mga mangilan-ngilan na fruit bearing dito kay property po. Hanggang dyan na lang.
So yan, tinuturo ng ating guide na hanggang doon na lang yung ating pinaka-property. Ito po ay may dating sukat na. So kung gusto naman po natin magpa-relocate, pwede naman po ano. So alam po nila yung pinaka-boundary nito to another property. Ang daming ano, pwedeng ulingin dito. Ang daming mga hardwood, ang lalaki. No? Ano kaya puno yan? Isa na yan, laki. Ha? Dap-dap? Oo. May nara din? Ayan ay pagitan. Okay. So hanggang dito lang tayo. Oo. Huwag na tayo pumasok dyan. Masyadong masukal na dyan. Baka may anaconda na dyan. So itong mga puno na to, pwede natin pakinabangan to. Pwede natin ipalinis si property. Papauling natin pero hindi po tayo magbabayad po ano. So para malinis lang po yung pinaka-area natin. Ang lalaki ng mga puno. So itong puno na to, bali batino siya, and then itong isa na to is kamansi naman. Daming hardwood. Malaki yung nara. Yan na, baka smooth ikutin ni property po ano. Pwede po ito sa may mga edad na buyers ko na naghahanap po ng mini farm lot. Konting-konting linis lang po kay property. Napakaganda ni property. Yung bahay po na nandun sa may pinakaunahan kung saan nagsimula tayong mag-vlog, yun po ay hindi kasama sa bentahan po. Ano po, yun po ay nakitayo lang para po mabantayan po si property, pero yun po ay hindi isasama po sa magiging bentahan po itong farm lot na to. Nandito tayo sa may pinakadulo na ni property, pero marami pa rin siyang mga niyog, and then ayan, daming kawayan. Medyo mga bata pa yung mga niyog natin. For sure, may return income po tayo, no? Pero hindi natin na itanong kay seller kasi. Pero ito po ay inaanihan nila every 2 months. So kahit papano, kahit pang bigas-bigas, ayan, meron daw po silang nakukuha dito kay property. And then about naman po dun sa panahon ng ating bentahan, kung sakali pong i-avail nyo si 9,050 square meter or almost 1 hectare, ito daw po ay sasagutin po nila lahat ng gastos. So sagot nila yung pasukat, CGT and doc stamp, and then yung pinaka-transfer na lang po ang sasagutin po ni buyer, and then yung deed of sale po ano, and the rest, lahat na po yun ay sasagutin po ng ating seller. About naman po sa documents itong property na to, si seller po ay buhay, and then siya po ang mismong nagbebenta po ano. Pero si property po ay tax declaration lang. So ang reason po kaya po binebenta po ito nila seller is para po maipagpatuloy po nila yung pag-aayos ng dokumento nito. So ito po ay na-proceed na po nila for titling. So mayroong mga babayaran or dapat bayaran na hindi po nila mabayaran kasi nga po ay kinukulang po sila dun sa budget para po magtuloy-tuloy po yung pagpapatitle po nitong si property. So ito na lang po yung pinaka-way nila para kahit papano mabenta man po si property is matitlean po, and then may matira pa po sa kanila. So ongoing na po yung process po nitong si 9,050 square meter. Kagandahan po kasi kahit tax declaration siya, buhay naman po si seller. So mas mahirap lang po kasi pagkapatay na. And then kami naman po ay nag-a-assist po ng ganyang mga condition po nung lupa or nung mga dokumento po ano.
Ayan, habang lumalakad tayo papalabas, so explain ko lang din po yung about sa ibang details nitong documents nitong property na to. Bali, ito po ay, ulitin ko lang, tax declaration, pero ito po ay in-apply na po nila noong 2002. So, ito naman po ay nagkaroon na ng selyo noong 2017 and then na ilabas na rin po yung pinaka-title number po niya. So, konting-konti na lang po, ito po ay maaayos na. Medyo bitin na lang po talaga sila dun sa budget para po magtuloy-tuloy po yung pag-ayos ng dokumento. Pero kagandahan, may title number na po siya. So, i-avail natin si property, magkakaroon naman po tayo ng deed of sale. Hintayin na lang din natin ma-process po yung pinaka-documents po niya. Kung sakali pong meron akong hindi nabanggit dito sa may pinaka details pa or ibang details pa ng property, meron po kaming description sa baba. So, pakiclick na lang din po yun. So si property po ay pwede nating pagtayuan ng bahay and then at the same time, ayan nga po, meron po tayong mini farm lot. Pwede mag-alaga ng hayop kasi sagana po sa tubig. Napakagandang farm lot nito. Avail na po kayo and then pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na nag-a-appear po sa inyong mga screen. Gandahan po nito, Lopez, Quezon lang po tayo. So ready na po tayo for reservation. Yan. Isang magandang farm lot na naman yun na visit natin for today. So yan, lalabas na tayo ng pinaka-property para mapakita ko naman po sa inyo yung sinasabi ko po sa inyo right of way na 30 meters lang ay national road na po tayo. So ayan na po yung aming motor sa may pinakalabas. So ayan na po siya. Ayan, sa mga nagdadaan ng mga sasakyan. So, avail na po kayo mga ka-farm lot dito po sa Greenfield Realty. And then, by the way, it's me again, Olive. Salamat po dun sa mga nag-avail po last week ng ating mga property po. So, thank you very much po sa lahat po na nagtitiwala po sa akin and then sa aming grupo po. So, labas na tayo. And always, thank you po for watching.